What's on your mind, contestant? Mula po sa Bato, Leyte, si Cristela Hardin. Good morning, Cristela. Hello, ma'am. Sa Denisha, good morning. Naku, teka. Magandang Na-excite po ako. Good morning Good po. morning po, opo. Tama po, 50 years old kayo kasi boses bata kayo. Parang ikaw po. Ako, 50 years old? Aray ko. Hindi, parang, hindi po yung edad. Aray ko. Yung ano. Hindi, boses Yung bata boses rin. Okay, ko, sige. opo. So, 50 years old nga po kayo. Opo, ma'am. At kayo daw po ay solo parent. Yes po. Ilang taon na po yung inyo pong anak? Babae po ba ito o lalaki? Dalawa po yung anak ko. Yung panganay ko po, 18. Ngayon, yung isa nandito sa akin ngayon kasama ko po, 8 years old po. Bali, 10 years po yung gap nila. Pero isa lang po tatay nun, mama. No, ba't matagal po bago nasundan? 18 at 8. Kumbaga, ano po, itong isa, hindi namin inasahan na meron pa talagang blessing pang Dadating. oo, dadating. Opo, oo. Expect po namin, isa lang talaga. Gano'n na po kayo katagal na solo parent? 8 years na po. At nagtitinda po kayo sa kantin? Opo, nung panahon ng may pasukan pa, kahit ano lang po, hindi naman po yung basta yung araw-araw lang may maibenta lang po. Ngayon po wala dahil wala pang pasukan. So pagdating ulit ng opening ng klase, saka po kayo magtitinda nitong mga pangmerienda. Yes, ma'am. Saan po kayo kumukuha ng pangkabuhayan pagka ganitong bakasyon yung mga bata? Ano lang po, yun, syempre, may tawag dito, may padala naman, may sustento naman po yung ama nila, kaya lang hindi po talaga sapat. Taga dyan din po ba sa Leyte yung tatay ng mga bata? Opo, sa kabilang bayan po. At least kahit naman po hiwalay kayo, nagpapadala ng sustento at tulong para sa dalawang anak. Opo, yun lang, hindi talaga sapat dahil 12,000, 10, magiging 15 po kung sakaling talagang pakiusapan na po. Pero hindi talaga po kasi, ma'am, lalo na ngayong magka-college na po yung aking panganay. Totoo naman yan. Pero at least mas maswerte ka pa rin kumpara dun sa iba, no? Yung ibang mga pabayan na nung naghiwalay na dun sa, nahiwalay na dun sa nanay ng mga bata, talagang totally, parang pati yung mga bata hindi nakilala. At least ito, yung tatay po, tumutulong pa rin po sa inyo. Opo naman. Ito pong 18 years old, sabi nyo hindi nyo kasama. Nasaan po yung panganay nyo? Nasa Leyte po siya, Oo nga po, baka ma-DSWD po ako nito. Nasa Hindi Leyte naman rin po kayo, hindi ba po? Hindi sa ngayon po, nandito po ako sa Maynila. Kasi, opo, bit-bit po yung bunso ko kasi may pinuntahan dito, ipapilit po ng aking panganay sa school. Okay, so ang kasama nyo po ngayon dito, yung 8 years old. Yung 8 years old na babae po. Yung 18 po, nandoon lang po kasama yung tita ko. Oo. Tapos, saan po kayo dito nagsistay sa Maynila? Sa Parañaque po, ma'am, sa may San Dionisio po. Sino pong kamag-anak nyo ang taga dyan? Kumbaga, itong room na to, yung kapatid ko po ang tumiran noon. Ngayon, nag-move na sila ng Cebu. Buong pamilya sila, tatlo. Kami ang naiwan sa bahay nila. Kami na lang ang nag-consume ng room para lang po may matirahan kami dito. Kanino habang nandito po kayo ngayon? Kanino nga po ulit bahay ito? Kay, pong pangalan nun? Kay Kuya Ricky. Hindi ko, apelyido po nila. Oo. So, yung kapatid nyo po ang dating nakatira dyan, wala na sila dyan. Pero sa pagtira nyo po ba dyan, libre o nagbabayad kayo? Nung nandito pa yung kapatid ko, libre. Ngayon, nung umalis na sila, sa due date na nila, kami na po ang nagtuloy-tuloy. Oo. Gano'n na po kayo katagal na nandito sa Parañaque? June 25 po ako dumating dito, tapos hanggang ngayon, nandito pa rin. May inaasikaso po kayong dokumento? Yes, ma'am. Kaya lang, hindi po talaga nakakuha pa po kasi may bayaran sa school. Hay, naku ko. Ito na naman pag-usapan. Oo. So, may kinalaman sa eskwela nung panganay nyo pong anak o bunso, ito pong inaayos ninyo? Yung sa panganay ko po, kasi magka-college na siya, hindi na kukuha yung credentials niya dito dahil may balance pa po. Dahil nung mga unang panahon, okay po kasi yung buhay namin dito. Dito ako nag-work din. Habang nag-aabot po yung dati kong asawa, okay pa naman.
Tapos mga grade 4, basta matagal na pong panahon. Nung grade 4 na siya, medyo hindi na kami nakabayad ng school kasi may problema nang nangyari. Ayun, kanya-kanya na. Opo. So, kukuhanin nyo sana yung mga documents, school documents ng anak nyo kasi magkokolehiyo na, hinihingi dun sa bagong eskwela na e-enrollan niya, hindi nyo makuha kasi may balanse pa sa private school. Opo, ma'am. Sige po. Ate Cristela, bago po natin pagpatuloy itong ating ugnayan, isang taon na daw po kayo na nanonood dito sa programa. Actually po, TV Patrol pa po, yung sa dati pa, yung talagang may ni Sir Ted Filon, yung ballpen niya nilalagay. Sila tatlo ni Ma'am Corina at saka ni Nolly. Matagal na po, pero sa dito, sa 92.3, last year po. Last year lang po. Paano niyo po na-discover na nandito na si Manong Ted sa Radyo 5? Baybayan ko po talaga kasi hawig po siya ng storya ng tatay ko. Kaya, yun. So kaya niyo po nagustuhan si Manong Ted, kahawig po ng tatay ninyo. Opo. Sorry, Sir Ted, pero wala na po tatay ko. Ma'am, naku, naiyak na naman ako. Iyak po. Sige. Sorry, ma'am. Okay, naku po. O sige, Ate Cristela, kalma ka muna ha para mas makapag-usap tayo ng maayos. Ako, hindi naman ako kahawig ng nanay mo. Hindi naman. Okay, pinatatawa lang kita, pinagagaan ko lang ang loob mo kasi sinabi niya si Sir Ted kahawig daw ng tatay, baka naman ako kahawig ng nanay. Hindi po. Oo, pinakakalma ko lang itong si Ate Cristela. Ate Cristela, matanong lang nito mga Happy Anonymous natin, may mga nagbe-message ngayon. Magkano daw po yung balance nung anak ninyo doon sa school? Opo, nakakagulat. Pero nasa 53,000 po. Naku po, malaki-laki pa po yan. Kasi nga ito pa yung mga panahon na maayos pa yung buhay ninyo. Opo. So before, dito kayo sa Parañaque nakatira? Yes po. Oo. At dati ate, anong trabaho mo? At ano rin yung trabaho ni Mister nung dyan pa kayo nakatira? Nung dito pa kami, ang trabaho ko po ay sa office po ako, accounting clerk po ako. Kaya lang, na-stop lang po ako ng work dahil, alam mo yung kukuha ka ng yaya, baby mo, tapos yun, parang may mangyari na hindi maganda sa anak mo. Siyempre, mas uunahin po yung anak mo. Sige. Meron namang monthly din sa tatay, kaya hinaya ko po yung maging home nanay na lang. Ay, full-time nanay. Sige. So, Cristela, ilang taong ka na? Hello, Sir Ted. Good morning. Good morning. Ilang taong ka na, 50 Cristela? years old po. Ha? 50 po. 50? 50. 50, opo. Si tatay mukha mo, Kamukha mo daw. kamukha ko? Opo, Sir Ted. May hawig po kayo. Kaya Hindi ba iisa tatay natin? Ay, taga-late nga rin. Oo. Baka magkapatid tayo. Hindi ko na po maalala po yung Oo. Lumaki po ako sa farm. Baka pareho kayo lumaki. Lumaki doon siya sa farm. Sa farm ka ba lumaki, Hardin? Ay, Cristela? Okay. Ano po? Okay. Hindi bale. Sige. So, Cristela, wag ka nang umiyak. Anyway, yung aral natin kahapon kamo, di ba? Opo. Sige. Sige. Ano po yung Bible verse natin kahapon, Cristela? Okay. Actually po, ang 15, alam ko na po yun. Yung kahapon po, Kawikaan 21. Ay, hindi, sorry. Kawikaan 13:11. Yan. Opo. Mauubos man ang kayamanan, makukuha sa madaling paraan. Ngunit, ang unting-unting nag-ipon ay madadagdagan. Ayun po. Opo. Ang linaw ho naman nito, no? Sabi nga, napakadaling unawain. Kaya hindi pa kinakailangan pa ng further na pagpapaliwanag. Sige. So, Cristela, alam mo naman ang ating premyo dito, no? At natanong nga siguro sa inyo, Chacha, right? Oo. Kung paano, ano ang maitutulong ito sa iyo. Kasi nga, dito sa atin, higit sa lahat, hindi yung premyo, kung hindi yung message, doon tayo humuhugot ng inspirasyon. So, anong balak mo dito ulit, Cristela? Sa premyo ko po, dapat po talaga, Sir Ted, para dito sa UPA, nang makauwi na lang po muna kami ng Leyte kasi mas lumalaki yung gastos po sa Maynila. Kaysa, So, may babayaran kang upa ka mo? Upo sa school po. Sinabi ko na yun, no? Yung tuition. Akala ko yung upa sa... po, bali.
Apo, Hello? sige. Okay, sige. So, kamo gagamitin mo pandagdag doon sa iyong babayaran sa balanse, sa tuition? Opo. Okay, sige. So, 2,000 ito, ipapadala namin sa iyo. Ikaw ipinanganak ka sa Bato? Bato, Leyte. Opo. Okay. Ang salita doon, Cebuano, di ba? Cebuano, salita doon. Cebuano. Yes, okay. Sige, so Cristela, abangan mo yung tawag ng aming staff. Kami nagagalak naman din na makausap ka at marinig ang iyong kwentong buhay. Hintayin lang natin itong mga binabanggit mo at ang akin lamang, Cristela, sa itong mga kinakaharap mo, kung nakikinig ka lagi kay Brad Jeff, doon tayo huhugot ng inspirasyon, ha? Opo. Sobra. Sige. Cristela, dagang salamat kanimo, day, ha? Sir Ted, daghan po kayo salamat sa inyo ni Digit ka. Opo. Kapupog artista ba kayo nakaistorya ko? Hindi. Ikaw. Thank you talaga Opo. po. God Salamat. bless po. Sige. Way sa payanday, ha? Opo. Mag-iingat ikaw. Thank you. Okay, Opo. Thank you. Si blessed po. Cristela Hardin ng Bato, Leyte. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.